Mukhang nagdadalawang isip na daw si Ombudsman Remulla dahil hesitant daw yata si Manuel Bonoan to turn state witness. Ano po yung tingin nyo doon sa development na yon? Ako personally, based on the investigation that we conducted, kasi may testimonya si Yusek Bernardo noon na lahat ng may mga alokasyon doon na 15% ang komisyon na dinedeliver niya kay ating Secretary Bonoan. And out of the 15%, yung 25% binabalik sa kanya at yung naiwanan daw, nagpaparti doon yung delayed Yusek Cabral at saka si Bonoan. Tapos, sa mga nakalap namin na mga dapat na implicate si Secretary Bonoan, para sa tingin ko, hindi karapat-dapat na ma-discharge as a state witness. Kasi kung halimbawa maging state witness, sino ituturo niya? Unless may tuturo siyang talagang medyo magugulat tayo lahat kung sino ituturo niya. Kasi kung ang pwede siguro mangyari na ito, pwede namang isang option. Pag kumakausap kami noon sa mga possible naming witnesses na hindi namin mapapangakuan na po pwedeng umubrang pumasok sa witness protection program o kaya ma-discharge as a state witness, ang isang option is mag-plea bargain, lesser offense, mag-restitution. Yung ganon. Magkakaroon ng conviction kasi magpipili bargaining ka, aamin ka. Magpiplead guilty, magte-testify ka. Ang kapalit noon, siyempre, lesser yung bibigay sa yung prison terms, di ba? Yeah. Yun ang isang option. Pagka kumakausap kami, ako kasi pag kumausap ako sa potential witness o kaya resource person, I'm being very forthright. Hindi ko pinapangako ng heaven and earth. Papangako mo na ito, kaya natin to. Kaya. Sinasabi ko yung mga options para sila yung mag-decide. Hindi ako namumuwersa eh. Pero alam din nila yung consequence kasi alam din nila yung hawak ko against them. Tulad si Yusek Bernardo, nakaapat na usap. At saka hindi ako lumapit kay Yusek Bernardo, hindi ko siya kilala. Siya yung humanap ng conduit papunta sa akin. Pero nung una, tinatansya niya kung ano yung alam ko. Alam ko eh, kasi hindi siya, nakaklamak siya eh, nagbibigay ng konti, pero bitin-bitin. Noong naging impatient na ako, I think that was the fourth meeting, inabandon ko na siya, winokot ako na, sabi ko sa mga staff ko, bahala na kayo dyan, wala akong mapapala dito. Tapos, binigyan ko na siya ng isang magic word, sabi ko, matagal mo na akong binobola, pinagpapasensyahan kita. Sikat na sikat ka nga sa Diamond Hotel eh. Doon na siya nagulat. Nung paalis na ako, tumawag na yung conduit na namin. Sabi niya, Sen, ba't mo naman iniwan? Sabi ko, binobola ako eh. Hindi, sabi niya, sasabihin na raw lahat. Doon na nag-start. When he said, sasabihin na lahat, true enough, sinabi niya talagang lahat. And I also told him all the consequences na ito yung mga options mo. So ngayon, andyan naman siya, di ba, tinanggap naman siya bilang state witness only doon sa mga kaso na pinapaloban niya. Kung may lalabas na kaso na nasa labas nitong kanyang tinatestify at na-implicate siya, that's his own lookout. Sinabi ko rin sa kanya yon.